So dito na tayo. Tapos na natin dyan sa taas. Then dito sa kabila, dito na tayo naman. Okay. So unahin natin muna to. Pakibasa nga dyan na. Salamin ka pala. Saan po stud ka ng... Yan sa tanong. Question na yan. What is the proof of the fact that trusting Allah is an act of worship? Answer. The words of Allah, and depend on Allah if you are true believers. Okay, so dito, ang basehan na ang pagtitiwala. Pagtitiwala ay, ano tawag dito? Kung may basehan ba na ang pagtitiwala ay isa sa mga uri ng pagsamba. Sakit sa mata. So meron tayong basehan galing sa Quran ng pagsamba ay isa siya sa mga ibada. Kaya ang sabi ng Allah, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. At kay Allah lamang na magtiwala, ipagkaloob kung kayo ay mga mananampalataya. Okay. So dito ang tawakkal, tandaan niyo ang tawakkal, bago ka gumawa, bago ka magtawakkal sa Allah, gawin mo muna ang mga paraan, kasangkapan, bago mo ito sabihin na, Ya Allah, ikaw na bahala. Halimbawa, sa pag-i-study, sasabihin mo, Ya Allah, ikaw na bahala. Bago mo sasabihin yun, mag-study ka muna. Buksan mo muna ang book mo. Ganun yun. Sa pangalawang verse, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Anong sabi dito? Ano ibig sabihin niya? Diyan na? And Allah is, and Allah is sufficient for whoever depends on Him. Okay, at ang Allah ay enough. Ano tawag dito? Sapat ng Allah sa mga taong nagdidepende sa Kanya. Sa mga taong ipinagkatiwala niya ang mga bagay-bagay na ginawa niya dito sa mundo. Sa mga kung ano mang gawain. So, ipagkatiwala kay Allah. So, yun ang ibig sabihin ng at-tawakkul. So, isa sa mga klase ng ibada na hindi mo nakikita, yun na yung pagtitiwala at ipagkaloob mo. Ipagkaloob mo ang mga bagay-bagay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, yun ang number dito. Okay, next. Ayala Yusuf. Salamat, Ustad. What is the proof for the fact that desiring the mercy of Allah and fear of His punishment and humbleness are acts of worship? The words of Allah. They used to vie with one another in good deeds, and they called on us with desire and fear, and they humbled themselves for us. So, anong basehan na naman na ang takot ay isa siya sa uri ng ibada? Acts of worship. Ang takot kay Allah, ano pa? Desiring the mercy. Anong desiring the mercy dito? Yung ragaba. Sa Arabic niya ay ragba. Or yun ang ragaba or ragba. And then, pwede rin yung rahaba naman, yung takot mo kay Allah na baka ipasok ka niya sa impyerno. Yun ang rahaba. So, magkaiba yung dalawa na yan. Ito, yung ragab. Gustong-gusto mo gumawa ng ibada para makuha mo yung reward ng Allah, makapunta ng paraiso. While dito, rahab naman, takot na takot ka kay Allah, baka ipasok ka niya ng impyerno. Okay. So, anong sabi ng Allah? Ito nga sabi ng Allah, innahum kanu, katotohanan sila ay yusari'una fil khairat. Anong yusari'? Nagmamadali. Yung yusari, nagmamadali sila gumawa ng kabutihan.
Ano yung ng yusari dito? Yung kung mayroon kang naisip na kabutihan, hindi mo na ipagpabukas. Yun ang yusari on. And then, una na ragaba at sila ay humihingi sa amin ragab. Ragaban, yung gustong-gusto nila makakuha ng kabutihan, makapunta ng paraiso, warahaba, at dahil sa takot na takot sila, makapunta ng impyerno. Wa kanu lana khashi'in. At sila ay sa amin mga tawag dito, yung khusyu, may concentration sa pag-ibada. Maraming meaning ang khashi. Ha? Isa sa mga meaning ng khashi ay may takot sa Allah, pero dito ang nilagay nilang meaning, humbled themselves for us. Sila ay mapagkumbaba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, next. Hello, Toroms. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. What is the proof of the fact that venerations or fear with reverence is an act of worship? The words of Allah. Ang sabi ng Allah, So do not fear them, but fear me. okay, ito isa sa mga ang takot. Ang takot, ang sabi ng Allah, isa ito sa mga uri ng ibada. Kasi ang sabi ng Allah, fala takhshawhum. Pag kayong matakot sa kanila, wakhshawni, at matakot kayo sa akin. Dito ang kalima word na khashya. Ang khashya, yung takot na with kaalaman about sa mga pangalan at karakteristik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sabi ng ulama natin. Ang khashya, magkaiba siya sa khawf. Kasi ang khashya, takot, at the same time, alam mo pa yung mga pangalan ng Allah at mga attributes, katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, next. Yala, Mamazi. What is the proof for the fact that repentance is an act of worship? And repent to your Lord and submit to Him. Okay, dito ang ano naman is yung pagbabalik loob. Kagawa ka ng kasalanan and then magbalik loob agad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah? Wa anibu, at magbalik loob kayo sa inyong Panginoon. Wa aslimula, at magpakupkop. Meron to itong waslimu, magsusuko. Wa aslimula, sumuko sa Kanya. So, kaya nga ang every prayer natin, di ba inaangat natin ang kamay natin bilang pagsuko yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, next. Yalla Afrah. What is the proof of the fact that seeking support from Allah is an act of worship? Allah's words. We worship, and from you alone do we seek help. Okay, dito naman, yung ano bang basehan natin na ang pagsamba ay isang uri ng ibada. Ang na'bud, nito to. And then at ang paghingi ng tulong. So dito sa Suratul Fatiha, memorize natin tong lahat. Iyyaka na'bud, sa iyo lamang nag-iisa. Sa iyo lamang nag-iisa, O Allah, kami ay sumasamba, at sa iyo lamang kami, O Allah, nag-iisa ka, ganun. Alone kasi, nag-iisa ka, nasta'in, hinihingan namin ng tulong. So ang paghingi ng tulong ay isa sa mga uri ng pagsamba. Okay, next. Dito. Okay, basa nga, Aprah. Ang sabi ng prophetic tradition. What is mean? Prophetic sunnah. Ang prophetic. And the prophetic tradition. And Pabatan ka pa, Stad? And And the prophetic
tradition, and if you seek help from Allah. Okay, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero translate nila prophetic tradition, ang ibig sabihin ay sunnah. Ano tawag dito? Salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang sunnah is nahatian sa tatlo. Salita ng propeta, gawain ng propeta, at gawain ng sahaba na hindi ni-reject ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tawag doon ay, ano tawag doon? Sunnah. So ang sabi is, kapag humingi ka ng tulong, humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dalawa din ang klase ng paghingi ng tulong. Una, paghingi ng tulong sa Allah na walang ibang may kakayahan kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ang paghingi mo ng tulong na yon ay ibadah. Tulad ng paghingi mo ng ulan, tulad ng paghingi mo ng cure, yung kung nagkasakit ka ganyan, ya Allah sabi mo, ibigay mo sa akin ng cure. Ano pa, tulad ng yung mga bagay na siya lamang may kakayahan. O Allah, dagdagan mo pa yung edad ko, patagalin mo pa ako sa mundo. Walang problema, yun ay dapat kay Allah lamang. Pero yung mga bagay na may kakayahan din ng tao, gagawin yon, magbigay nun, pwede yun ihingi sa tao. Halimbawa, mga asin, pangangailangan sa mundo, maghingi ka ng asin, maghingi ka ng, ano tawag dito? Maghingi ka ng, halimbawa lang, pagkain. Okay, so yun ay mga kaya ng tao. Walang problema doon. So ang sinasabi lang dito na kay Allah ka lamang maghingi sa mga bagay na walang ibang may kakayahan na gumawa noon kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng buhay, tulad ng pagkamatay, walang ibang may kakayahan dyan ang Allah. So sa Allah mo lamang ihingi yon. Okay, tingnan naman natin dito sa kabila. Same pa rin. Ang mga binanggit dito, puro mga dalil. Tingnan nyo. Ang una, dalil daw ng pagtawakkul. Anong tawakkul? Yung ipagkaloob mo ang lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkaloob, ipagkatiwala lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Andito na. Sabi ng Allah, at kay Allah lamang. At kay Allah lamang. Ipagkatiwala. Ipagkaloob. In kuntum mu'minin. Kung kayo ay totoong mananampalataya. So yan din ang surah niya, Suratul Ma'idah, verse 23. At kay Allah lamang, ipagkaloob nyo, ipagkatiwala nyo, kung totoo kayong mga mananampalataya. Sa ibang verse, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. At ang sino man pinagkatiwala niya kay Allah, at ang sino man ipinagkaloob niya kay Allah, dito dapat ipagkatiwala talaga ang tamang word niya. At ang sino man ipagkatiwala niya kay Allah, fahuwa hasbu. Ang Allah ay sapat na sa kanya. Ang sino man pinagkatiwala niya kay Allah, si Allah ay sapat na sa kanya. Tingnan niyo mga page ha. Na-print niyo ba yung mga niyo? Yung mudhakkira niyo? Diyan na, may printed ka ba dyan? Wala pa posted. Sa mudhakkira? Wala pa posted. Ito yung ng markas, sabi kayo ng markas. Mama Z, may mudhakkira ka? Yes, Dad. Meron? Opo, meron. Meron po. Andito yung page niya sa baba. Tingnan nyo lang kung halimbawa. Baka. Okay. Afrah, meron kang mudhakkira? Yung book galing sa markas? Wala po. Wala pa? Hindi pa kami Ustad, wala pa po. Pero meron kang soft copy? PDF? Wala din po. Paano nangyari wala? Sined na ni Ustad Amir bago pa lang magklase. Meron na. Maria Aurora? Meron po. Soft o printed? Printed po.
Toroms, on ka o kan? Mudakira rin? Salam guru. Oo. Okay. Yusuf. Alhamdulillah, meron po Ustad. So ang itong kasi na yung ng book ng Marcus ay naka-Arabic. Pero mas maganda kasi kung sana kinuha nyo na rin tong tong naka-English para mas maintindihan. Pero kailangan nyo pa rin siya i-relate dito sa niya. Kailangan nyo pa rin siyang talaga makita dito sa Arabic. Kasi minsan Ustad, magkaiba parang yung wala atang yung sa binigay niyo sa Amir, wala pong English yung wala nga sa kasi Akala. kinuha ko lang to sa din eh. Dinownload ko lang. Kukunin nyo na lang Mama Zia. Sinend ko to sa sa Google Classroom natin. Pero wala ka pa doon eh. Wala. Okay, next naman ang dalil, ang basihan ng ragba, rahba, at saka al-khusyu. Ano yung ragba? Yung tindi yung motivate ka mag-ibada para makuha mo ang reward. Tulad ng paraiso, tulad ng mga magaganda sa loob ng paraiso. Ang rahba naman, yun ay ang takot mo kay Allah, baka ipasok ka niya sa impyerno. Ibig sabihin, takot mo na bigyan ka ng punishment ng Allah. Walang khusyu naman, nandito yung takot na may pagpakumbaba. Yung tawag dyan, khusyu, takot na may pagpakumbaba. So, binanggit din natin, innahum, katotohanan sila ay yusari'una fil khairat. Ano to yusari'una? Pag sa tausog to naglumba-lumba sila huminang singkarayawan. Paano to yung Tagalog, Robs? Naglumba-lumba sila huminang singkarayawan? Guru. Ano yun, Robs? Di ka rin sa guru kuan pa Tagalog parang Mahirap, di ba? Baka sabihin nyo, tumatakbo yung tao dito. Ano tawag dito? Paano ba yung Tagalog to? Yung Nag-uunahan, nag-aagawan. Ustad? Nag-uunahan. Nag-uunahan, gumawa ng kabutihan. Opo. Nag-uunahan sila, gumawa ng kabutihan. Okay. Kaya nga dito, di ba, pag nagudo kayo, tapos nagkalinya ka niya, nagudo. Tapos sabihin mo sa taong nagudo, sabihin mo, mauna ka na magudo. Yun, pinagbabawal yun. Ang ruling doon ay makruh. Kasi ang method o ang rule sa paggawa ng ibada kailangan mag-unahan. Nakuha ano yun? Ang rule sa paggawa ng ibada kailangan mag-unahan. Halimbawa din sa malalaki, yung sa saf, sa line. Merong pang sa unahan na nangangailangan pa ng tao para makumpleto ang line. Ngayon, sasabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, ikaw na doon sa unahan, punta ka sa unahan. Pinagbabawal yun. Ang ruling doon, makruh. Alam niyo bakit? Kasi kailangan pag sa ibada, kailangan mag-unahan. Yun ang tinatawag na mag-unahan. Nakuha niyo? So yun ang dito, yun ang ruling dito. And then, tulad din sa mga, tinan nyo, yung nag-declared, kasi may gira time na yun ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, aatakihin sila, yung sa Ghazwatu Khandaq, inatake sila sa Madina. Ngayon, kailangan nila ng mga resources. Kailangan nila ng mga gamit para sa paghahanda sa gera. So, lahat nagsiuyan sa bahay. Ang unang dumating, nagdala ng sadaka niya ay si Abu Bakar Siddiq. At dinala niya ang lahat ng kayamanan niya, ay yung ipon niya. Dinala niya lahat ng ipon niya. Ibinigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then, ang kasunod niya ay si Umar ibn Khattab. Ang dinala ni Umar ibn Khattab ay kalahati lang ng ipon niya. Kalahati lang ng income niya. Kaya, tapos nagsabi pa nun si Umar, sabi niya sa isip niya ngayon, sabi niya, malalampasan ko na si Abu Bakar Siddiq. Ngayon, naunahan na pala siya at ang dinala pa ni Abu Bakar Siddiq lahat ng income o lahat ng naipon niya. Subhanallah. So, ganun ganun sila parang nagpaligsahan. Hindi personally, nagpapaligsahan sila, nag-uunahan sila
para makakuha ng reward sa kabilang buhay. Para sa kabilang buhay, hindi ito personal. Subhanallah. So ganun yung mga sahaba. And then wayad'unana ragaban, at sila ay sumasamba sa amin, humihingi, kasi ang literal ng yad'u, humihingi, nagdudua, ragaban, dahil sa reward, gusto nila magka-reward. Rahaban naman, takot, maparusahan. Wa kanu lana khashi'in, at sila ay katotohanan sa amin ay khashi', may takot na may pagpakumbaba. Subhanallah. So sa verse na to, sa tatlong ibadang makukuha mo. Ragab, gustong-gusto makakuha ng kabutihan o reward galing kay Allah. Rahab, takot na mapanish, maparusahan. At dito naman takot at the same time na may pagpakumbaba. So tatlo yan nandito na sa isang verse. And then dalil khasya, basihan natin ng khasya. Khasya ay takot naman. At the same time may mga kaalaman siya sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi? Fala takhshawhum wakhshawni. At huwag kayong matakot sa kanila. Dito pwede rin, huwag kayong matakot sa mga kafir, sa mga disbeliever. Ano ibig sabihin dito? Huwag kayong matakot sa mga disbeliever. Dito sa oras na ng una, kapag dumating na yung panahon na nag-invade. Ano nag-invade? In-invade na tayo ng mga disbeliever. Tulad sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In-invade sila sa Medina. And then, ito ang mga advice ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Huwag kayong matakot. Panindigan nyo. Kayo ang inatake. Ganun. And then, wakhshawni. At matakot lang kayo sa akin. Subhanallah. So, ito yung mga nila. Yun ang una. Pag mayroong invasion, mayroong invader. And then, pangalawa naman, ano pang dito? Yung takot. Huwag kayong matakot sa kanila na maging dahilan, hindi kayo gagawa ng ibada. Halimbawa, nakauwi na ka ng Pilipinas. Tapos sabi mo, natatakot ako mag-pray dito. Baka mamaya, aanohin nila ako. Pag nakita nila ako nagsasala dito sa gilid-gilid, sasaksakin nila ako. So, anong sabi? Ang advice ng Allah, huwag kayong matakot sa kanila. Matakot kayo sa akin. Dapat ang Allah katakutan. Or mga bagay-bagay na halimbawa, yung mga dahilan na hindi ka makapunta ng mosque dahil meron kang kinakatakutan na nakakatakot. Ano tawag dito? Yung halimbawa lang, multo. Uso ata sa ating multo. Sabi mo, may namatay na kapitbahay. Sa balita-balita daw na bali-balita na nagmulto. Kalokohan yung multo ha. Ang multo ay panakot lamang yan ng jinn. Yung jinn, yung mga nilalang ng Allah na hindi nakikita. Pero ginawa ng iba, ang jinn, ginawa nilang genie. Si genie, yung kinikis-kis lang sa yung sili bang tawag doon. Ewan ko sa Tagalog, anong pangalan nun. Unay nga niya, Rose, yung sili sa Tagalog. Sili pa rin? Hindi ko na siguro ma-translate. Parang teacup, ganun siguro. Teacup. So, ginawa ng mga ibang reliyon, ginagawa nila yung doon sila nag-wish. Ikikis-kis mo lang doon, yun, bihira mo lang mahanap yung sili na yun. Ano, Tipat. 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 Tapos, nandiyan na, lalabas na yung usok. Lalabas na yung genie. Mag-wish ka na. Bibigyan ka ng 3 wish. Ayon ay kalokohan. Walang katotohanan. Okay. So, ang mga ganong bagay is kathang isip lamang. Oo, mayroong jinn. Kasi sinabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi namin nilikha ang jinn at ang mga tao illa liya'budun, kundi ang purpose ay sambahin ako. Ibig sabihin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang dito. Next is dalilul inaba, pagbalik loob. Tao lang tayo. Minsan hindi mo na mamalayan, nagkakasala ka na. Pwedeng magkasala ang mata, pwedeng magkasala ang tainga,
pwede magkasala ang bunganga natin, pwede rin magkakasala ang puso natin dahil sa mga masasamang balak. Okay. Yung tainga naman, dahil mahilig tayo makinig sa mga chismis, sa mga backbiting, sa mga masya, sa mga music. So doon nagkakasalang tainga natin. And then sa mata naman, lahat tinitingnan sa mga, kahit sa mga website, wala na tayong ano tawag dito, wala tayong control, lahat tinitingnan. Kaya dito, mamarapat lang sa isang mu'min al-inaba, yung magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ng Allah, wa anibu ila rabbikum, at magbalik loob kayo sa inyong Panginoon, magrepent, humingi ng kapatawaran, waslimula, at sumuko, magpakupkop, sumunod sa Kanya. And then next naman, ang isti'ana, paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. Sa oras ng kagipitan, wala kang kaibigan. Sa oras ng kagipitan, walang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo. Subhanallah. Okay pa dito sa mundo, kung financial problem, minsan matutulungan ka, pero karamihan talaga ang tutulong sa iyo ay mismo sarili mo. Ngayon, para hindi ka magka-problema, meron tayong tinatawag na al-isti'ana, paghingi ng tulong. Walang ibang hinga ng tulong kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na kung ang mga bagay-bagay na yan ay tungkol sa kabilang buhay. Sa libingan, wala nang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo. Sa libingan, sa araw ng paghukom, wala nang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo. Sa araw din ng ikaw ay tatawid na sa bridge, pagkatapos ng paghukom, tatawid ka na sa bridge, ang dulo ng bridge na yan ay ang paraiso, ang nasa baba ng bridge na yan ay ang impyerno. Kapag ikaw ay nahulog, ibig sabihin, papunta na ng impyerno. Kapag ikaw naman ay nakatawid, ibig sabihin, makapunta ka na ng paraiso. Kaya ang sabi ng Allah sa atin, Iyaka na'budu, at sa iyo lamang kami, ya O Allah, sumasamba. At sa iyo lamang kami, O Allah, humihingi ng tulong. Lalong-lalo na yung tulong na yan, saan? Para sa kabilang buhay. Okay. Ngayon, itong isti'ana, nagagamit to sa mga oras ng kagipitan. Oras ng kagipitan. Tulad kay Ayub alayhis salam. Alam nyo ba si Ayub alayhis salam, 18 years siya may sakit. Ayub alayhis salam, 18 years na may sakit. Umalis lahat sa kanya, nawala. Nawala yung kayamanan niya, nawala yung family niya. Ang natira na lang sa kanya yung asawa niya. Nag-iisang asawa niya. Kasi si Ayub alayhis salam, marami ring asawa. Pero dahil sa sakit niya, isa lang ang natira. Isa lang ang nag-stay sa kanya at inalagaan siya. Allahu Akbar. Subhanallah. So, anong nangyari sa last ending niya? Hindi siya humingi ng tulong, hindi pa agad-agad as in, ya Allah, tulungan mo ako. Ano sinabi niya? O Allah, ikaw lang ang nakakaalam ng sitwasyon ko. Yun lang sinabi niya. O Allah, ikaw lang ang nakakaalam ng sitwasyon ko. So, yun lang sinabi niya, pero alam na ng Allah kung anong nasa puso niya, na gusto na niyang, yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang naging dahilan at nawala sa kanya ang binigyan siya lang ng Allah ng cure. Subhanallah. Kaya ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa idha sta'anta fasta'in billah." Sabi ng propeta, kung ikaw ay huhingi ng tulong, maghingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, kahit man ang bagay na yan ay kayang ibigay ng kapwa mong tao, mamarapat pa rin sa iyo na humingi ka muna ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa ako, wala na talaga, wala nang makain. So mamarapat din daw na maghingi ako sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bigyan mo ako ng halimbawa kung anong pangangailangan ko na yun. And then saka ka pupunta sa mga kakilala mong tao. Okay, nangangailangan ka ng pera. Bago ka pumunta sa mga tao, ya Allah, kailangan ko ng pera. Kasi ganito. Bago ka pumunta sa mga tao. Yun daw ang
protocol. Dapat ang isang Muslim, ang unang-una, hihingan niya ng tulong ay ang Allah subhanahu wa ta'ala bago siya pupunta sa kapwa niyang tao. Okay. Next. Dalil isti'adha. Alam mo yung isti'adha? Paghingi ng proteksyon. Paghingi ng proteksyon. Tingnan natin. Andun nata tayo. Dito na. Protection na. Sino na ba yun? Ulit na tayo. Yala, Maria Aurora. Po. Ikaw na. What is the proof of the fact that seeking the protection of Allah is an act of worship? The words of Allah say, I seek refuge in the Lord of mankind, the King of mankind. Okay. So dito, ang ginawang dalil ay, ano tawag dito? Yung sa Suratun Nas. Kul a'udhu bi rabbin nas. Sabihin mo, O Muhammad, yung kul, sabihin mo. Pag nakakita ka ng kul, sabihin mo, O Muhammad, a'udhu bi rabbin nas. Ako ay humihingi ng proteksyon. Saan? Proteksyon sa Panginoon. Sa Panginoon na tagapangalaga sa lahat ng tao. Tagapangalaga sa lahat ng tao. And then, Malikin Nas, King. May kapangyarihan. Makapangyarihan dito. King, Malikin Nas, makapangyarihan. Nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao. Yun ang Malikin Nas. Kaya ang sabi ng Allah pa sa ibang verse, tu'til mulka liman tasya wa tunazzi'ul mulka liman tasya. Sabi pa ng Allah, ibibigay niya ang kapangyarihan, ang pagka-leader sa gusto niya kung sino man maging leader, at aalisin niya yun sa sino man gusto niyang alisin ang pagka-leader na yun o ang kapangyarihan na yun. So, King of the King, lahat ay wala kung hindi dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kapangyarihan ay wala kundi dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, next. Yalla Afrah. Wala si Afrah. Yalla Yusuf. Salam Ustad. What is the proof of the fact that asking for the aid of Allah is an act of worship? The Okay. words of Allah. The words of Allah. Yalla. And when you sought the aid of Allah, He responded to you, saying, I am aiding you with 1,000 angels following one another. Okay, aiding, reinforcement. Ano tawag dito? Istigatha. Humihingi ka ng reinforce. Okay, lalong-lalo na sa panahon ng gera. So dito, ang sabi is, nasaan na? Itastaghithuna rabbakum, nung sa oras na humingi kayo ng tulong sa inyong Panginoon, humingi kayo ng reinforce sa inyong Panginoon, fastajaba lakum. At ito ay tinanggap sa inyo ng inyong Panginoon. Anni mumiddukum, at ako ay nagpadala papunta diyan sa inyo, at ako ay nagpadala diyan sa inyo bi alf, subhanallah, 1,000 minal malaika, 1,000 angels pinadala ng Allah, murdifin. Ito sa ano tawag dito murdifin, yung sunod-sunod. Okay, so dito ang verse na to, bumaba to, na-reveal to ng Allah sa gera ng Badar, sa unang gera ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay inatake ng taga Makkah sa buwan ng Ramadan. Ang bilang nila ay nasa 300 plus lang, at ang bilang ng kalaban nila ay nasa 1,000. 300 plus lang sila, and then ang kalaban nila ay nasa 1,000. Pero alhamdulillah, sa tulong at gabay ng Allah ay sila ay nanalo pa rin. So dito, So kapag hingi tayo ng tulong, reinforcement, huwag niyong kalimutan ang Allah subhanahu wa ta'ala munang hihingan natin ng tulong, reinforcement.
Okay, nandito na. Dalil istigatha. Paghingi ng reinforcement. Pwede rin paghingi ng tulong. Halos magkaparehas din sila ng isti'ana. Ito sa taas. Alam nyo ng mga Arabic word, napaka maraming mga magkakaparehas na meaning. Ito na yung sinabi natin. Ay no, ito pa pala muna. Ang isti'adha, paghingi ng refuge. Paghingi ng proteksyon. Kaya ang sabi ng Allah, Qul a'udhu bi rabbil falak. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin nito? At sabihin mo, O Muhammad, humingi ako ng proteksyon sa Panginoon ng, ano yung isa ng falak? Yung pagsilak ng araw. Yun ang falak. Bago sumilak ang araw, yun ang falak. Sa Panginoon na lumikha ng, o gumawa. And then, meron dito, yung bago pa. Ano tawag dito? Paano ba ito yung Tagalog? Basta yung falak dito, yung Panginoon ng time. Anong time? Bago lumabas ang araw. Parang Fajr time to siya. Yun ang falak. Dito naman sa Suratun Nas, sabihin mo, Muhammad, humingi ako ng proteksyon sa Panginoon taga pamahala sa mga tao. So ito ang falak, yun ang isang falak, yung bago lumabas ang araw. And then dito naman sa istigatha, ang sabi ng Allah, id. Ang pag nakakita kayo ng id, sa oras, tastagithuna, nung kayo ay humingi ng tulong sa inyong Panginoon. Fastajaba lakum, at tinanggap ito sa inyo ng inyong Panginoon. Pero walang dugtong dito. Dito dinugtungan pa. Yung dugtong niya dito. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Katotohanan ako ay nagpadala sa inyo ng angel. Bi alf, 1,000 angel. And then sunod-sunod. Sunod-sunod. Nasaan na dito? Ito. Pero dito, short lang. And then, dalilu dhabah. Ito na yung last. Pati yung pagkatay. Pagkatay ng manok, baka, ano pa yung kinakatay? Kambing, kalabaw, camel. Yung mga kinakatay na kinakain natin, meat. Ang sabi ng Allah, Kul innani hadani. Sabihin mo, O Muhammad, katotohanan ako ay nabigyan ng guide, hidayah ng aking Panginoon. Ila siratin mustaqim, sa daang matuwid. Dinan qiyaman. Religion na napaka-straight. Straight na religion. Straight na religion. Straight path. Millata Ibrahim Hanifa. Religion ni Ibrahim na walang pagtatambal. Hanifa, walang pagtatambal. Wa makana minal musyrikin. At hindi siya isa sa mga taong nagtatambal. Sino to? Si Ibrahim a.s. At hindi siya isa sa mga taong nagtatambal. Tapos, Kul inna salati, sabihin mo, O Muhammad, ang sala ko, sala yung 5 times a day, o sala na sunna ginagawa natin, wa nusuki, at ang pagkatay ko, ito na yung dhabah, wa mahyaya, at ang buhay ko, wa mamati, at ang kamatayan ko, para kay Allah lamang, Panginoon, tagapamahala ng lahat ng nilalang. Dito, Rabbil Alamin, Panginoon, tagapamahala ng lahat ng nilalang. Ulit, katotohanan, ang sala ko at pagkatay ko, sakripisyo. Dito, nusuki, katay Wa mahyaya, at buhay ko, kamatayan ko, at kamatayan ko, para kay Allah lamang, Panginoon, tagapamahala ng lahat ng nilalang. La syarika la, wala siyang kapartner,
Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. At ako ay nautusan at ako ang unang Muslim. Isa sa mga Muslim. Subhanallah, Ibrahim alayhis salam ay isa sa mga Muslim. Okay, sa sunnah naman, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Na-curse ng Allah, andyan sa kanyang curse ng Allah, ang sino mang nagkatay na hindi para kay Allah. Ang sino mang nagkatay, tapos nagkatay siya hindi para kay Allah. Halimbawa, kinatay niya, Bismillah, di ba, magkatay tayo, sasabihin natin, Bismillahi, Allahu Akbar. Pero nagkatay siya, ibang binanggit niyang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. So, hindi yun. Tawag doon ay pagtatambal. Okay, so ito yung mga ano natin. Banggitin na lang natin last. Ito. Makikita nyo naman. Next week na lang to. Next week na. Inshallah, answeran natin ang nasaan na yun yung quiz natin. Kaano nata siya? 5 items lang yan. Ba't wala pa? Hindi pa hindi pa ba't hindi pa kumane? Saan na siya? D1 term 3, B3. Huwag niyong kalimutan ng attendance. Answeran niyo muna yan and then bago kayo mag-attendance.